ating interview sa ating mga IP at kabarangay. Sabihin ko sa inyo, matanda na ako rito. At mga nag-1950, andito na ako. Kinamusta mo ba yung security? Hindi ho. Sinabi nila na may dadaling mga sila. Paksili ka, kukunin nila yung 1,600 plus hectare. Ang PCD po, nagpapadala sila ng letter sa mga farmers. 20 days notice. 20 days notice na back to bakit the profession. Dito rin, sa Air Force. Papadala din ng letter. Ang Air Force po matindi, 10 days. So bakit pala? Ano yun? Yung mga ako ko, saka yung anak ko, kaya nandito na ako para kaibigan ko sa mga anak ko. Ayaw namin ang pagpilihan ito. Mas gusto namin ang lupa. Kasi ang lupa, yan ay dito kayamanan ng aming mga kabarangay. Ayaw namin ang pagpilihan. Gusto namin ang lupa. Actually, yung nag-umpisa kasi yan siya sa nung may tumutok ng mga farmers dito sa visit show. Binyaya na May IP. sila kasi nagsabi daw yung PCDA na magsusulat sila sa loob. Then tinanong namin, para saan? Kinausap ko ng personal sila. So ang isang option niya, magtawag ka sa mga PCDA, sinabi na nila na itatayo yung PCDA. Ang nangyari po kasi is, walang public consultation, walang public coordination sa LGU, ang PCDA, regarding sa itatayo nila. Kinamusta mo na ba yung PCDA? Hindi ho. Nagbigay lang sila dito. Nung tawagan mo namin sila, after a week tayo, more than a week, dumating yung staff nila dito, si Ma'am Cesar. Sinabi nila na may tatayo sila. Paksili ka, kukunin nila yung 1,600 plus hectare. So, ginawa po ni CAF is, nagkaroon kami ng public consultation, barang LGU at saka mga farmers, hindi kasama yung PCDA. Tinanong namin yung salubin nila, kung matutuloy yung Basilica, ano yung plano nila. Ang pinupunto lang po ng LGU, i-educate kami ng Basilica at saka ng PCDA. Bakit di sila magpadala ng representative ng Basilica para i-explain sa buong mamamayan ng O'Donnell, Santa Lucia at mga affected barangays kung ano magiging effect para makapagtanong kami. Sabihin ko sa inyo, ako, matanda na ako rito. Mga nag-1950, andito na ako. Dito na ako rito. Ang kopya, marami pang mahol. Pagkakit pa ko, ay yung panahon na ngayon, ibibigay yung PCDA. Mayroon ko naman konti na ipon ng lupa. Kung sabihin ko sa inyo, di bababa at 20 hectares. Ako naman, marami ko anak, 12 yung anak ko. 12. Kung hindi ko ba, meron ka naman yung pagbibigyan. Tama ba yun? Yun, dumating yung PCDA, ang gusto nilang bayaran, yung 5 hektarya. Paano yun? Yung mga ato ko, saka yung anak ko, kaya nag-ipon ako para naibigay ko sa mga anak ko. O yung sobra sa 5 hektarya, ibigay ko sa mga anak ko. Ayaw nila. Pwede lang, sa pagtutupin sa kanilang mga trabaho. Sa mga labor lang din ang pwede. Habang nandiyan ang pagpilihan, may trabaho. Pagkatapos na yung pagpilihan, wala ng trabaho. Paano ang tao, hindi mamamayan ng dito-dito? Yung bababa ang pinag-aralan. Kaya po, sana, pinanawagan kami kay Matang Senador Amy Marcos na matulungan kami dito sa Tito Bilayan, barangay o doon kapasara. Yun lang po, ang hindi natin sa kanya. Tulungan niya kami. Okay, so marahil narinig na rin ninyo yung daing ng iba't ibang mga magsasaka sa O'Donnell, Camp O'Donnell, Barangay Aranguren, Santa Lucia. At ang balita, 300,000 pesos daw ang inaalok para sa 5 hektarya. Kung labis pa yung pag-aari na lupa, hindi na daw kayang bayaran, libre na. So yung iba dyan, may 10, 10 at iba pa, hindi na raw babayaran yung labis sa 5 hectares. Pagkatapos nun, meron rin mga IP na sana darating, kaya lang ang lakas ng ulan. At ang sabi naman, yung kanilang burial grounds, na-report na rin yan sa media. At
alam naman ninyo na nung August 26 pa na-receive ito at tulad ng ibang kasamahan ko, gumawa tayo ng resolution to investigate. Pero ako'y kinakabahan dahil hanggang ngayon, dahil busy nga kami dahil sa impeachment, bukas may commission on appointments at iba pa, dahil dito nagkakabisi-bisihan at hindi natututukan itong Paxilica. Samantalang nagkakagulo na sa ibang barangay sa Tarlac at pati yung ating mga IP talagang nanganganib. Ngayon, marami nang nasabi tungkol sa Paxilica. Nagulat ako at natanggap ko sa aking komunikasyon ang isang alleged draft architecture of a proposed ESC framework in the Philippines. Sinasabi na ito yung dokumento na pinaiikot ng DOJ for approval ng iba't ibang mga kasamang mga department. At ang tinutukoy nito, ang sinasabi, ito yung framework layer by layer, revised configuration. So, ang nakakagitla lang dito, bakit kinakailangan ng tinatawag na joint venture to own the land? Hindi ba Pilipinas ang may-ari ng lupa? Bakit hindi BCDA? O di kaya yung iba't iba pang GOCC na 100%? Nakakakaba ang nakasulat dito dahil kahit sabihin pa nila na 60-40 yung joint venture sa land ko at 60% yung Pilipino, yung 40% halos may-ari na ng lupa. Nagiging master tenant siya at siya na ang mamamahala sa pagpapatakbo nitong special eco zone. Kung talagang kailangan ng JV, bakit may master tenant pa? Hindi ba pwedeng normal na economic zone yan tulad ng iba, ng Subic, ng Clark, ng iba't iba pa? Bakit kinakailangan pa ng master tenant para sa leasing? Parang binigay na natin dyan sa land ko lahat ng kapangyarihan at siya na ang may effective control sa hub. At bakit ganon? The master tenant is not Filipino. The JV is 60% Filipino. Bakit tini-turn over natin ang control sa mga dayuhan? 1,619 hectares, hindi na ito Pilipinas. Land ko property na to for 99 years. So kahit sabihin nila na pumapayag at nasa batas natin na may 99-year lease at pwede naman yung lease sa ating sa konstitusyon, nakakakaba pa rin dito sa tinatawag nilang Layer 4 governance na magkakaroon ng Joint Zone Authority and Committee. Ito, makikita natin na lahat ng desisyon ay gagawin ng committee. Lahat ng desisyon tungkol sa mga leasing, sa management, at iba pa. So, nakakapagtaka din, kung paano makukuha ng JV yung 60% ng lupa. Alalahanin ninyo, 60% to ng 1,619 hectares, libre. Bakit hindi bibilhin? Wala bang makikinabang dyan itong mga magsasaka na inaagawan ng lupa sa 300,000 pesos? Yan na ba yan? Hindi ba dapat fair market value kung papayag silang magbenta? Pero nakita naman ninyo, sa kanila, mas mahalaga ang lupa at ginintuan talaga. If it's the BCDA who will own 60% of the JV and the foreign company will own 40%, hindi ba dapat bayaran yung 40% na yan? Kaya nakakalito. Have we surrendered arbitration, mediation? Dito ang liwanag na ibibigay na lamang sa tinatawag na bagong Paxilica Court of Commerce. Ito sa New York. Isusurrender na ang kapangyarihan at jurisdiction sa New York. And under the U.S. Federal Arbitration Act. Hindi po ako tutol sa Paxilica, liliwanagin ko. Inaasahan natin at kailangan natin ang investment, higit sa lahat sa high-level manufacture. Gustong-gusto natin pumasok ng AI at talagang makakatulong sa Pilipinas kapag nagkaroon ng libo-libong mga trabaho tulad ng ipinangako ng SONA. Kinakailangan talaga alamin natin to. Ang akin na lamang, aralin natin to. Sana mali ako at hindi totoo itong dokumentong to. Pero mukhang umiikot na to at maraming komento na yung iba't ibang department at yung may kinalaman dito. Kung babasahin ng maigi, the exchange of notes will include sovereign immunity, survival protection for all investors, waiver of enforcement, mechanism to separate commitments, at pagkatapos ng 99 years, may recognition pa
at no disturbance of the investment. So labis pa to sa 99 years, nakaka-nervyos yata. So kinakailangan ipaliwanag sana o iklaro ng ating pamahalaan kung ano yung mga concession na binibigay natin sa mga mag-i-invest. We have to determine also if this is a treaty or an executive agreement. Kasi hindi maliwanag kung talagang executive agreement to, 'di ba, dapat temporary lang 'yan. At saka 'di ba, dapat kung ano lang 'yan, operational, admin details ng gagawin. 'Yun lang naman ang executive agreement. Pero kung babaguhin ang batas ng Pilipinas, kung napakahaba ng panahon na halos lampas pa nung 99 years, palagay ko ibang usapan na 'yan at kinakailangan na tignan ng maigi at alamin kung talagang treaty ito. So ito yung pinagkakabahan namin na merong ganitong papel. Pagkatapos kung titignan ninyo yung Pax Silica, ang parating binabanggit lamang yung mga jobs at saka investment sa AI at yung mga data center. Pero pagbasahin ng maigi yung pinirmahan ng Pilipinas, tatlo yan. So, may 3 strategic assets. Ito yung critical mineral reserves. Yan yung natural resources ng Pilipinas na yun na naman sa ating konstitusyon, pag-aari ng Pilipino. Ikalawa, nandyan yung 5 decades of semiconductor assembly, testing, and packaging that could be upgraded. Pero kung i-upgrade, hindi ba dapat sabihin manufacture at saka may forge? Bakit assembly na naman? Napako na tayo dyan ng 1970s pa. Higit 50 years na tayo, puros assembly lang. Tapos may mga tariff pa. Ikatlo, strategic geographic location in the first island chain, proximity to the Taiwan Strait and the existing security alliance. Tulad ng sinabi ko, uulitin ko, hindi po ako kontra sa Pax Silica. Gusto ko lang malaman kung bakit may mga provision na sa palagay ko ay tutol sa ating saligang batas, marahil mamimiligro ang ating ibang batas, at higit sa lahat, nakakatakot dahil lalawak at titindi ang ating exposure at geopolitical risk because of these essential supply chains for the United States that may be perceived to be clearly established against China's lock on the rare earths and other critical minerals. So, yung ibang bayan sa ASEAN, katulad ng Thailand, hindi pumayag. Gumawa sila ng Siam Silica, an alternative framework, kung saan talagang maliwanag nakalista. Isang semiconductor fabrication plant, fabrication hindi assembly, tayo assembly pa rin. Ikalawa, may advanced packaging, 2 pabrika. Tapos 8 design houses, design firms for integrated circuit. Ayun, high level na yon. Tapos meron pa silang technology transfer, tuturuan pa yung kanilang mga estudyante, tapos yung workforce development, at dadagdag pa sila ng mga programa sa eskwelahan. So, ito lang, i-share ko sa inyo na habang tayo ay abala sa iba't ibang problema, higit sa lahat yung habagat at namamatayan pa tayo, siguro kinakailangan na rin madaliin itong investigasyon ng Pax Silica at itong alleged document being circulated by the DOJ so that we can study it properly and thoroughly. Yun lang po. Pax Silica, ang ano dito, technology. Yung bases, yung US bases, yung mga armas, yung EDCA, mga armas, mga panggamit sa war. Pero ito, ang pambida nila dito ay yung technology. Pero the same shit in a different form. The same lang po. Kung ano yung meron doon na hindi tayo pwedeng pumasok, na hindi tayo pwedeng makialam, ganun. Dito, kahit presidente ka ng Pilipinas, hindi mo pwedeng pasukin yan. Once pumirma ka na dyan, sila na, para ng ano yan, parang Amerika, kaya nga di ba American base, parang ganito. Sa embassy ng Amerika, hindi pa pwede papasok ang Pilipinas at papasok ang presidente ng Pilipinas. Sandali, titignan ko yan, kung maayos ang ginagawa nyo, may forced labor ba kayo dyan? Walang ganun, bawal yun. Kasi ang isang embahada ay considered foreign soil. Ganun din ang mangyayari dito. So para tayo nagbigay ng bahagi, kaya nga di ba meron sinasabi sila na para tayong ibinenta sa kay Uncle Sam. Ganon ang mangyayari dito. Sila na mamumuno dito, sila na lahat. Batas na nilang masusunod dito. Kung may mangyaring krimen dyan, batas nila. Untouchable. Bawal. Yan ang pinaplano, pinopropose ngayon. Tapos, imagine niyo 99 years. Aba, kang ina pa, ano yung pinaglaban ni Bonifacio?
Ano yung pinaglaban ni Aguinaldo? Meron pinaglaban si Aguinaldo. Sige, meron na nga. Ano yung pinaglaban ni Quezon? Ano yung pinaglaban ng mga bayani natin? Si Rizal. Ano yung pinaglaban ni General Luna? Pagkatas natin makalaya, magkaroon tayo ng Independence Day. Independence Day tayo. Tapos, ibibigay lang namin yung kaperasong buong Clark. BCDA, dyan sa inyo. Sa inyo na yan. Bakit? Huwag na tayo magdiwang ng Independence Day. Kasi namigay na rin tayo ng lupa natin. Alam mo, sa totoo lang, dapat ma-impeach si Marcos dito. This is a betrayal in our country. Sovereignty. Mantakin mo. Ngayon, inuunti-unti nila. Inuunti-unti lang nila para hindi masyadong pasabog. Kasi pag pasabog, talaga magwawala ang Pilipino. Pero inuunti-unti nila. Pero akala nila makakalusot. Kasi ganito ginagawa nila. Inuunti-unti nila. Tapos, pinababango nila through media. Kaya pansinin nyo, lahat ng takbuhin ng media, ang bango ng Paksilika. Parang ang ganda-ganda. Parang isang kapakinabangan. Sa Pilipinas, itong Paksilika. Yan ang takbo ng media. Halatang funded. Hindi ko alam kung sino nag-fund yan. Sabi nila, yung AI ay pag binaligtad mo, magiging IA, tapos dadagdagan mo ng letrang, lagay nyo nga dyan kung ano yung letra na yun. Yun po daw ang kaya funded ito ng todo-todo sa mga mainstream media. Alam naman natin, mga putang inang bayaran ang mga mainstream media. Pakainin mo lang at bigyan mo lang ng sports car yung mga anchor dyan. At maleta, kahit ano lulunukin. Kulang na nga lang, lunukin ng tae. Actually, nilunok na nila yung tae. Pati yung suka nila. Alam mo kung bakit? Sinuka nila si Marcos ngayon pinupuri nila. Anak kaya wewe. Anak kain suka talaga. Importante ito na maunawaan natin. Meron tayong 2 taon na pag-uusapan. Ine-negotiate ito. Bakit 2 taon? Your guess is as good as mine. Kaya nga, ito may kinaugnayan kay BP Sara Duterte. Alam naman natin si BP Sara Duterte, hindi magpapaloko yan. Kasi yan ang advantage ng mga Mindanaoan leaders. Alam naman natin ang Mindanaoan leaders, yan ang mga hindi nagpasakop sa foreigners. Hindi talaga sila nagpasakop. Kaya, itong bagay na ito, ngayon pa lang, yung pagtatrabaho kay VP Sara Duterte ay hindi lamang ni Marcos. Take note, ngayon ko na lang napagtanto Isipin nyo ito na mabuti Sabi mismo ni Aimee, at saka ako sa tingin ko din, even before si Aimee din, di ba madalas ko sinasabi ito, nung nagpunta kami sa bahay ni BBM noon, this person cannot rule our country. Kaya nga hindi ako nag-BBM noong 2022. Bakit? Mahinang nilalang, sablay, alam mong walang alam. Tapos noong time na yon, ang bumibida-bida yung asawa niya. Alam mong yung asawa ang merong utak, tuso nga lang. Pero ang isa pang matindi dito, gumagalaw-galaw. Ang matindi dito, alam ko na hindi niya kakayanin. Planuhin ang lahat ng bagay nito. Eto, matindi. Yan din ang sinabi ni Senator Aimee. Tinanong ko kasi, ma'am, what do you think? Ang sagot niya is, yung na mga nasa paligid. Ano inisip ko? Yung nasa paligid, can they do it synchronize? Yung banat kay VP Sara Duterte. How come synchronize ang banat kay VP Sara Duterte? Sabihin, kung sinasabi ni Aimee Marcos na yung mga natao kasi sa paligid, nagbibida-bida, nag-e-epal-epal, bla bla bla, ganyan-ganyan. Oo, tama. Pero bakit synchronize? Parang may kumukumpas. Naiisip niya na yung naiisip ko. Kontrolado kasi yung presidente. Remember, may mga pera ito na nasa Amerika. Alam niyo na ibig ko sabihin. Posible kaya na tumahimik ka, kami nang bahalang magpatakbo, we will make sure na you will not be ousted by anyone. Kasi remember, sabi nga nila, ewan ko may mga nagsasabi sa akin. Pero noong una hindi ako solved doon sa ganyong teorya. Sabi nila, any kind of revolution, any kind of move to legally or illegally, the president will not succeed without the US authority.
or command. Noong una, iniisip ko paano nangyari yun? I mean, how? I mean, ganun ba katindi ang hawak ng Amerika sa Pilipinas? Ngayon ko lang nare-realize na parang ganun nga ang nangyayari. Kasi if Marcos is weak and Marcos is not in control because of whatever he is taking according to Senator Amy, but the attack against VP Sara is synchronized. Ibig sabihin, sabay-sabay, pare-pareho, parang may direksyon, parang may kumukumpas. Therefore, sino yun? Who is the strong man o strong person na nagko-control sa lahat? From executive, legislative, and even the judiciary. Your guess is good as mine. AI. Baligtarin nyo na lang. Di ba? Because, in history, sila naman talaga ang laging ganyan. They would choose their leader na makokontrol nila para makontrol nila yung bansa na yun. For what reason? Eto na yung reason. Eto na yung reason. Pax Silica. Pax Silica would help the economy of America to compete. Kasi honestly, kahit i-check nyo nga sa YouTube, ang dami dyan. Mga foreigner to mga puti. Lagi nagko-compare. Train of America versus train of China. EV of America versus EV of China. Technology of America versus, diba, tandaan nyo yung mga Silicon Valley. Wala na. Aob na. Kayo mag-Google, tingnan nyo sa YouTube. And feeling ko, tama si Trump bilang isang negosyante. Ano yung kanyang pananaw sa negosyo, malayo. Kasi nga, negosyante siya. And the only way para bumangon ang Amerika is this. Pax Silica. Dapat sana yung Taiwan. Kaya lang, kung kukunin naman nila yung Taiwan, they know na hindi magbaback down ng China. Papalagan China and it will be a great war na hindi kayang tustusan ng Amerika. Bakit? They have a war right now in Iraq. So they cannot handle two wars and they cannot handle having a war against China. Alam nila yan. They cannot even lift any finger na kahit na maliit. Hirap na nga sila eh. Kaya tingnan nyo, iba na yung salita ni Trump. Laging pakikipag-coordinate, a relationship with China. Bakit biglang parang nagbago? Tapos suddenly, lumabas ang Pax Silica. So hindi na Taiwan ang target, tayo na. Bakit? Why would I spend so much time, money doon sa Taiwan na ang hirap kontrolin, ang hirap agawin, but the Philippines, ganun lang, they can do it. Diba? Ganun katindi yan.